beloved Boss Mike Cervera. Sa mga kababayan, Dyson Mega Factory itatayo sa Pilipinas. Ang itatayong planta na ito ay matatagpuan sa Santo Tomas City, Batangas. Ayan mga kababayan ha. Etong proyekto na ito, etong pabrika, etong mega pabrika mga kababayan ng Dyson. Alam nyo ba yung Dyson mga kababayan? Yung Dyson, magandang klase ng mga electronics yun eh. Meron ako noon mga kababayan, vacuum. Yung personal ko, yung mga blower na rin nireregalo sa mga chika babe. Dyson. Tandaan nyo, huwag kayong magre-regalo ng made in China. Etong Dyson mga kababayan stateside to Dyson mga kababayan, antibay talaga blower, mga kababayan, at pangkulot sa mga buhok, vacuum cleaner, at kung ano-ano pa mga kababayan. Eto na, naggumawa na ng pabrika factory dito sa ating bansa mga kababayan. Pasok! Ang Global Tech Dyson ay may 11 billion budget sa pagpapatayo nito. Ito'y magdadala ng maraming trabaho sa Pilipinas at magiging isa sa pinakamalaking pamumuhunan at pinaka-advanced na teknolohiya sa pagmamanufaktura sa bansa. Ito ang mga bunga ng mga biyahe sa ibang bansa ni PBBM at House Speaker Romualdez. Dahil sa magaling na pamumuno ng dalawa, maraming dayuhan na interesadong mamuhunan sa Pilipinas. Salamat sa inyong liderato, PBBM at House Speaker Romualdez. Mabuhay! Mabuhay! Sabi na naman ni Rosemary, maraming alam. Ang Tesla, mga kababayan, nandito na rin sa Pilipinas. Alam nyo naman, ang Tesla, pag-aari nino yan. Diba? Pag-aari nung mayaman na mayaman sa buong bansa. Sino ba yun? Yung may-ari ng Tesla. Diba? Na kapartido ni Trump. Yan Trump, yung mga kababayan natin pinauwi na. Yung ibang mga kababayan naman natin hindi na nakakalabas daw sa Amerika. Natatakot na sila, 'di ba? Yun, magaling talaga kayo. Si Elon Musk, 'di ba? Si Elon Musk may-ari ng Tesla at gusto pang pumunta sa Mars. At doon, mga kababayan, ililipat na mga tao para doon tumira. Bakit? Kasi nga daw, ang Earth, mga kababayan, masyado ng parami ng tao, baka mapuno na. Kaya yung iba, ililipat na sa Mars. Kaya kung sino yung gusto tumira sa Mars, abay, magsabi lang kayo at magpalista. Dahil mga kababayan, pagka kayo pumunta ron sa Mars, wala nang balikan. Wala nang balikan Papa Pauls Maria Pepalisok Oscar Puso, Messi Cruz, may Beatles, mga kababayan, eto na. Ano pa? Eto pa. Mga sunset lover dyan. Yung mga sunset lover dyan sa Iloilo. Nako, kita nyo, grabe to. Gumawa ng kalsada si Pangulong Bongbong Marcos dyan na may magandang tanawin. Hindi nyo na kailangan pumunta ng kung saan-saan, mga taga Iloilo. Diyan lang sa Gedli. Pwede nang mag-date dyan. Magdala kayo ng champagne, 2 baso, at mag-toast kayo. At pag uwi nyo, gumawa kayo ng masarap na remembrance nyo. At sa 2nd araw, ulitin ninyo. 3rd araw, ulitin nyo uli hanggang magsawa kayo. At pag nagsawa na kayo sa isa't isa, mag-aaway na kayo. At pag nag-away na kayo, sigurado sa susunod na araw, hiwalay na kayo. At least mayroong kayong remembrance, mayroong kayong memory na magpapaalala sa inyo na minsang nagkaroon kayo ng sweet moments diyan sa ginawa ni Pangulo. Eto na, mga kababayan, pasok. Ito ang bagong bukas na Iloilo Sunset Boulevard. Ito ay 4 lanes na may habang 5 kilometers. Nag-aalok ito ng magagandang tanawin ng sunset at ng lumalagong skyline ng Iloilo. Ganda mga kababayan, no? Ganda ng tanawin, ano? Ganda. Grabe.
O sa mga walang jowa dyan, baka naman dyan nyo na matagpuan. na perfect para sa mga mahilig sa photography at relaxation. Ang boulevard ay nilikha upang mabawasan ang traffic sa Iloilo Road Ayan, mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, nung nagpunta ako dyan, grabe. Oo, grabe. Oo. mas mapalago ang turismo. Ito ang isang magandang proyekto mula sa Build Better More ni PBBM na magtutulong sa pagangat ng ekonomiya sa Iloilo. Yun! Oh, congrats sa Iloilo, ha! Sabi ni Angel Fernandez sa Resurrection, for me, Dyson din ang vacuum ko, pero mas maganda ang made in Japan. Totoo, ang problema lang sa atin, kailangan mo pa ng transformer. Alam naman natin, kapag made in Japan yan, mga kababayan, 110 ang ginagamit nila dyan. So pagdating sa atin, mga kababayan, pag sinaksak nyo sa 220 yan, sabog ang mga gamit nyo dyan. Oo, mga kababayan. Ako nga bumili. High-tech na ilaw, mga kababayan. Kaya nga, hindi ko pa sineset up. Pag sinet up ko rito, yung binili ko sa Japan, ha, na ring light, hindi basta-bastang, hindi ordinaryong ring light ito, mga kababayan. Biruin mo kapag sinindihan mo, kung ang nakikita nyo, Mike Cervera, kapag binuksan ko ang ilaw niya, nako, makikita nyo si Pangulo. Mga kababayan, oh, eto na, isa pa. Pasok! Nating giniba ang bahay at nagrenta na lang. Ngayon may sarili ng bahay, mala kondominium pa. Kita nyo, mga kababayan, sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong klasing pabahay. Tandaan nyo, noong panahon ni Ramos, meron ako nakita na pinagawa. Kung inyong matatandaan, dyan sa may Quirino Highway, meron kayong makikita na mga siguro mga 4 na palapag na mga pabahay noon sa gilid ng Riles. Ngayon, mga kababayan napaka-pangit tignan eh. Noon, nung bago, maganda eh. Kaso yung mga tumitira, baboy din eh. Makikita nyo, mga kababayan, parang pinagpatong-patong na squatter eh. O dito, mga kababayan, naku, dito, kailangan ng disiplina. Biruin ninyo yung mga pabahay, may swimming pool, may basketball court, at meron kayong pagjajagingan. Tuwing umaga, mga kababayan, wala kayong gagawin kundi mag-exercise lang. Kung nagsawa kayong tumakbo, mag-swimming kayo. Kung nagsawa kayong tumakbo at mag-swimming, mag-basketball kayo. Kung nagsawa kayong mag-basketball, mag-swimming at tumakbo, mag-tennis kayo. Kung nagsawa pa rin kayo, manatili kayo sa bahay nyo. Maglinis-linis naman kayo. Parang exercise na rin yon. Tuloy. Ito ang Asenso Home Housing Condominium. Under ito sa 4PH program ni PBBM. Ang pabahay na ito ay nagtatampok ng swimming pool, clubhouse, Kita nyo? Yung pabahay may swimming pool. Saan ka nakakita ng ganyan? Nako, mag-apply na kayo rito, mga kababayan, may swimming pool. Kita nyo, ang ganda, mga kababayan. Under ito sa 4PH program ni PBBM. Ang pabahay na ito ay nagtatampok ng swimming pool, Nako, may swimming pool talaga. Hindi nyo na kailangan pumunta ng resort spa. At hindi nyo na kailangan mag-arkila, mag-Airbnb na mayroong swimming pool. Gagastos pa. Dito, bababa ka na lang. Tapos lalangoy-langoy ka. Habang ikaw ay nagsiselfie sa gedli-gedli ng swimming pool na pinagawa ni Pangulo. Saan ka pa? clubhouse, open space commercial area at Naku po, ganda talaga, mga kababayan. Napakaluwag. Oo. basketball court para sa aktibong libangan. Kita nyo, may joggingan pa, May oval pa kayo. Saan pa? Grabe, parang gusto kong tumira na lang dyan, Pero kung kayo magiging kapitbahay ko, bakit hindi, No? Sana ganito lahat yung pabahay, Masasabi pa ba nating mga galing ng squatter, yung mga titira dito? Kapag kayan, ang tinirahan ng mga kababayan natin ng mga nawalan ng tahanan, giniba ang mga bahay at tinaboy ng mga mayayaman dahil mga nga naman nag-squat sila.
O kaya tinaboy, ano? O, swerte ng mga mabibigyan nito, mga kababayan. Ito na yata ang pinakamaganda. Ay, grabe, ganda oh. Kita nyo naman oh. Ganda. Ano sabi? O, ulit. Ito na yata ang pinakamagandang pabahay ni PBBM. Bukod sa napaka-komportable, marami pa ang pwedeng pagkaabalahan ng Kita nyo, no, mga kababayan? Bukod sa napaka-komportable, marami pang pwedeng pagkaabalahan. Hindi lang yung gumawa ng bata. Mga kababayan, medyo magpigil-pigil naman. Kung hindi naman kakasya, yung inyong budget, wag nyo munang dagdagan. Tsaka na, pag sobra na. Pag sobra na kinikita, magdagdag kayo kahit ilan. Gusto nyo, wala nang labasan eh. Ano, dyan na lang kayo manatili sa kwarto nyong napakaganda. Sa bagay, yung mga bagong salta dyan, mga kababayan, gagawa ka agad dyan ng mga remembrance nila. Atat yan. Diba? Biruin mo, habang ikaw ay gumagawa ng hindi inaasahan, napakaganda ng tanawin habang binibira mo yan. Ay, naku, sarap! Oh, tuloy! Oh, nasaan na tayo? Dito. may-ari. Napakaganda talaga ng mga Grabe, mga kababayan, ang ganda oh. Oh, ganda oh. Kondong-kondo, mga kababayan. Dinaig pa yung kondo nating binili natin ng 5 milyon. Biruin mo, mga kababayan, yung ganyang mga kondo. Aba, pinakamababa na, 5 milyon. Tapos, ginawang pabahay lang ni Pangulo. Ay, naku, mga kababayan, iba talaga si Pangulong Bongbong. proyekto ni PBBM pagdating sa pabahay. Oh. Sana marami pang ganitong klase ng proyekto ang matayo dito sa Pilipinas. Yay! Sana, mga kababayan, kaya ang dapat, mga kababayan, yung susunod na Pangulo, yung kung sino yung magtutuloy ng mga gagandang proyekto. Hindi po yung mga naninira lang na naninira kay Pangulo. Kapag ka naninira lang ng naninira kay Pangulo, asahan ninyo, hindi itutuloy yung mga naumpisang proyekto. At ang magdurusa na naman ay yung mamayang Pilipino. Ito ba? Sabi ni Bambina, 10 million po, may 2 bedroom. Oo, totoo yan. Kasi yung nabili ko sa Green Hills, 12 million eh. Noon pa yun. Biruin nyo, mga kababayan sa may Green Hills, opo may nabili ako. 12 million. 68 square meter at isang parking. Yun. 12 million na yun. Gusto nyo pilin? Chat nyo ako. At least taga Green Hills kayo, di ba? Taga Green Hills kayo. 2 bedroom, maluwag ang sala. Malaki ang CR. Pwede na nga kayo matulog sa CR eh. Hindi nga lang tulad sa Japan yung inidoro. Yung inidoro doon medyo mahal din. Ang nilagay kong brand doon Roka. Alam niyo yung Roka na brand? Magandang CR yun. Hindi umiitim, hindi dumudumi. Dumudula sa mga dumi ron Oo, eto na. Naka po! Eto na, mga kababayan. Next! Oo. Nasaan na yun? Pasok. Natin kung ano na ang natapos ng Build Better More sa Western Visayas. Nako. Umabot na sa Ito naman, Western Visayas, mga kababayan. Ano na to? Ano na nangyari dyan? 78.30 kilometers na farm to market road ang natapos mula 2022 hanggang 2024 sa Western Visayas. Habang ang napagawa na kalsada ay pumalo na sa 218.2 kilometers. Nasa 1,072 units naman na multipurpose building ang natapos sa buong Region 6. Ang napatayong school building naman ay pumalo na sa 280 o nasa 1,088 na silid-aralan. At para masolusyonan ang pagbaha, 130,000 meters na flood control project ang naipagawa sa ilalim ng Build Better More project. Malapit naman matapos ang concrete bridge sa Maasin, Iloilo na may 60 meters. Ilan lang ito sa mga natapos na proyekto ng pamahalaan, mas marami pa ang matatapos sa ilalim ng bagong Pilipinas. Yon, mas marami pa talaga. Ang dami na nga natin pinlex, di ba? Ang dami ko nang pinakita rito ng proyektong natapos niya. Tapos yung mga DDS nung una, bago-bago tayo nagla-live, nagbablog, ano sabi nila?
Pakita mo naman yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Munyo. Kasi wala kaming makita na ginagawa niyan. Paano nyo makikita kung bulag-bulagan? Sa dami nga ng mga proyekto ni Pangulong Bongbong, hindi ko na alam kung ano uunahin ko eh. Sa totoo lang mga kababayan, araw-araw may natatapos eh. Araw-araw may nagagawa eh. Kita nyo? O, paano gagawin natin dito? Yan sinasabi ko. Kaya wala. Tingnan ninyo mga kababayan, pag ganito topic, yung mga proyekto ni Pangulo, nagkakawalaan yung mga DDS eh. Mga DDS, mahal na mahal ko kayo. Oo, mas mahal ko kayo. Kaysa sa sinasabi ni Digong na mahal kayo. Yan po yung totoo. Kung meron mang totoong nagmamahal sa inyo, kami yun dito. Hindi yung si Digunyo. Si Digunyo, inuutulang kayo eh. Diba? Inuutulang kayo ni Digunyo. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.